Isang magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay John Reps. Ang title po nito, presensya ng Carrier Strike Group sa bansa. Pinuna ng isang tumatakbong senador dito sa Pilipinas. Ay nako, sino kaya to, no? Para malaman natin yan, simulan na natin to. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na and hit the notification bell and choose all para ma-notify ang cellphone mo kapag meron po tayong bagong reaction video. Road to 100k subscribers na po tayo, at kapag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone. Kaya mag-subscribe ka na, like this video, comment, stay active sa ating channel. 7,000 na lang po, no? Marireach na po natin ng 100k subscribers. Sama-sama po tayong abutin ang 100k subscribers na yan. Simulan na po natin to. Let's do this. Pinuna ng isang tumatakbong senador ang pagpapadala ng puwersa ng Amerika sa bansa, kabilang ang paglalayag ng US Carrier Strike Group na nagpapakita ng suporta sa Pilipinas dahil sa mga babala ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Sinubaybayan naman ng barko, helicopter at eroplano ng Philippine Coast Guard ang isang dambuhalang barko ng China na pumasok sa ating exclusive economic zone. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Mag-subscribe po kayo kay John Reps, napakahusay po, no? Suporta po yan sa ating ginagawa ng mga reaction video na content creator. Simulan na po natin to. Sa patuloy na presensya ng puwersa ng Amerika sa karagatan ng Pilipinas bilang suporta sa ating bansa dahil sa mga banta ng China, ang Gabriela Party List representative na si Arlene Brosas ay nagpahayag ng kanyang matinding pagtutol sa mas malalim na paglahok ng mga puwersa ng Amerika sa Pilipinas. Grabe, no? Ito, correct me if I'm wrong, no, sa mga subscribers ko kung natatandaan nyo pa. Siya rin ba yung tutol doon sa mga missile system na pinahiram sa atin ng ating gobyerno na pinapatanggal niya ang mga missile system? Dahil ganun nga yung pananaw niya, no, na hindi ko alam kung bakit may gantong Pilipino, no, tinutulungan na po tayo ng Amerika, no, laban dito sa mapanakop na China, pero siya po ay tumututol pa dito sa Amerika. Nakakalungkot po, no, na ba't may ganito pong pananaw, no, na kababayan natin, no? At yun nga, tumatakbo daw po palang senador to. Nako, ewan ko na lang. I smell something. Naamoy nyo rin ba ang naamoy ko? Kaya na pong humusga dyan sa comment section. Sunod ng paglalayag noong December 26 ng US Carrier Strike Group 1 na pinamumunuan ng USS Carl Vinson sa pagitan ng Leyte at Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ni Brosas na ito ay isang walang pakundangan na pagpapakita ng lakas ng militar ng Amerika na lumalabag umano sa soberanya ng Pilipinas. Grabe, paanong lumalabag sa soberanya ng Pilipinas? Nakasuporta nga sila sa atin, eh. Sila nga ito nagbigay ng malaking pondo nga sa atin para palakasin ang ating sandatang lakas. Pinahiram tayo ng mga missile system. Nakaantabay sila dyan sa teritoryo natin, dyan sa EEZ natin, yung Amerika. Kaya yung Carrier Strike Group nila nandiyan dyan para bantayan, no, yung galaw ng China. At dahil sa US ay hindi talaga nakaka-penetrate ngayon ang China dyan sa ating EEZ, sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin niya, lumalabag daw ang Amerika. Kung lumalabag ang Amerika, di sana ay pinagbawalan yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi, nandun yung partnership, diba? Ang Big Brother natin ay malaki pong itinutulong sa atin para maging payapa ang ating bansa. Sila po ang pangbalanse, kung alam nyo po yung salitang yon. Kung wala po ang US, napakagulo na po talaga ng buong mundo. Kasi pag may tulad yan, kurung-kurung yung leader ng China, di ba? Kurung-kurung yung leader ng ng Russia. Kurung-kurung yung leader ng North Korea. Paano kung walang gigit ng Amerika? Wala na. Baka na na tong mundo natin. Alam niyo na ibig ko sabihin, di ba? Sila po ang pangbalanse. Kaya sila po ang number one. Pag sila ang humarang dyan, magdadalawang isip ang mga bansang may krung-krung na presidente o leader na gumawa ng anumang hindi magandang hakbang sa mundo. Di ba? Kaya yung sinasabi po niya na to ay talaga pong hindi ko po alam kung saan niya po nakuha yan, na paglabag daw yan. Samantalang ang ating Pangulo ay uma-agree, no? Pumirma sa agreement na yan, no? Kasi kung hindi po tayo agree dyan, hindi sana tayo na mismo ang nagtaboy dyan.
sa Amerika, sa kanilang carrier strike group at sa mga ano, sa iba't ibang tulong pa po sa atin dito po sa Pilipinas. Alam niyo na po ang gagawin po no sa election, no? Hindi ko na po kailangan pang manduhan kayo. Tayo po ay pro po sa ating bansa, pro Philippines tayo, pro tayo dito sa mga nagtatanggol sa ating bansa. Ganun po, no? Hindi po tayo magpapasakop sa kahit anong bansa, kahit na China pa yan o kahit ano pa man. Kailangan po natin ipaglaban ang ating bansa. Ganun po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang leader na nagsabi na we will not yield, no? Hindi tayo susuko ni square inch, no, ng ating bansa o ating teritoryo, ating EEZ ibibigay sa mapanakop na bansang China na yan. Tandaan nyo yan, no? Kaya nasa atin po ang kapangyarihan sa eleksyon, alam nyo na. USS Carl Vinson sa pagitan ng Leyte at Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ni Brosas na ito ay isang walang pakundangan na pagpapakita ng lakas ng militar ng Amerika na lumalabag umano sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ni Brosas, ang USS Carl Vinson at ang strike group nito ay kumakatawan sa patuloy na agresyon at interbensyon ng militar ng Amerika sa mga usapin sa Pilipinas. Binigyang diin ni Arlene Brosas na ang pagkakaroon umano ng nuclear-capable warship kasama ang mga escort na barko nito na USS William Lawrence, USS Terret at USS Princeton ay nagdudulot ng malubhang panganib sa mga komunidad umano ng Pilipino. Ewan ko na po kung ano po sasabihin ko. Anong gusto niya? Diba? Hayaan tayong buli-bulihin ng China? Nabangga-banggain dyan sa ating EEZ, sarili nating EEZ. Hahayaan mo ba na ating mga mangingisda na natatanggalan po sila ng karapatan na makapangisda ng malaya sa ating mismong karagatan na yan lang ang kanilang ikinabubuhay? Isipin nyo tumatakbo po siyang senador. Diba? Kung tutuusin, dapat po ay hinihingi niya ang kamay ng mga botante. Diba? Nating mga Pilipino. Pero sa nakikita po natin dito ay yung sa mangingisda na po natin, di ba? Sobrang hirap na po sila. Paano po siya iboboto ng ating mga mangingisda kung ganyan po siya? Di ba na dahil po sa suporta po ng US ay malaya po nakakapangisda po ngayon, no? Ang mga mangingisda po natin. Na although nandun pa rin yung threat talaga, na which is kailangan po pa rin natin na magbantay dyan. Pero mas maganda na pong meron tayong nakasuporta sa atin na Big Brother na US. Diba katulad po last year, diba alam niyo naman po lahat po ng ginawa ng China sa atin. Binutas ang ating mga barko, ang ating mga inflatable, may naputulan daliri at marami pa pong iba kabulastugan ang ginawa sa atin ng China. Diba? Anong gusto niya? Ganon? Hayaan natin ng ganunin tayo ng China. Ito't mayroong sumusuportang malakas na bansa sa atin. At hindi lang po Amerika ang sumusuporta sa atin. Japan, India, South Korea, Germany, European Union nakasuporta po sa Pilipinas kasi nga po alam po nila at may ebidensya na ang China ang hindi gumagawa ng maganda sa atin dyan sa West Philippine Sea at hindi lang po sa Pilipinas, no? Buong Indo-Pacific ay ginagawa ng hindi maganda ng China. Real talk po yan. No, kaya ito po ay nasa kamay po natin, no, ang kapalaran po ng ng taong punto. Maling-mali po talaga ang kanyang prinsipyo. Kasi po, alam nyo na, naamoy nyo na rin siguro kung anong naamoy ko. Ay nagdudulot ng malubhang panganib sa mga komunidad umano ng Pilipino. Ani Brosas, ang Amerika ay gumagawa umano ng isang higanting outpost ng militar sa bansa at si Pangulong Marcos anya sa halip na ipagtanggol ang ating soberanya ay dapat na magbigay daan para sa mga mapanganib na aktibidad ng militar ng Amerika sa loob ng ating teritoryo. Gumagawa ng paraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos nakikipag-alyansa sa like-minded country, no, para tuligsain ang bansang mapanakop na China. Kasi ang China talaga mula sa pool sila ang gumagawa ng hindi maganda sa mga teritoryo ng mga bansa sa Indo-Pacific, di ba? Kahit nga sa Amerika nakakarating nga yung China, di ba? Isipin niyo 'yon na hindi na kanila teritoryo. Naalala niyo ba 'yon sa Alaska? Nagpunta pa sila sa Alaska. Anong gagawin nila sa Alaska? Ang layo-layo ng China sa Alaska, di ba? Nagmanman sila doon. Anong nangyari sa kanila? Itinaboy din sila ng US noong time na yon, di ba? Isipin niyo pati yung Germany kakampi na po natin, no? Ito ba yung iniisip niya na
walang pakialam ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa safety natin. Ginagawa nga ng Pangulong Marcos ang lahat para maipagtanggol ang ating bayan. No? Real talk, no? Uulitin ko na naman po, no? Hindi po katulad ng nakaraang administrasyon na kulang na lang po ay gawin talaga tayong probinsya ng China. Real talk yan. Di ba? Ganon po yun. Ngayon po ang ating Pangulo ay masigasig na pinagtatanggol ang ating bansa. Masigasig na pinapalakas ang ating sandatahang lakas. Kasi hindi nga naman natin masabi, di ba? Na pag nagkataon kung hindi talaga tayo totally handa, kawawa po talaga tayo. Kasi kung tutusin talaga, tayo ay wala sa kalingkingan ng China. Di ba? So kailan pa ba tayo magpapalakas pag nandyan na sila kung gigirahin na tayo? Maling-mali po yun. Kaya nga po ganito, ito ngayon, no, pinapalakas na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Binibigyan na ng malaking budget ang sandatahan natin. Yung sa Pag-asa Island, inaayos na po yun. No? Marami pa pong teritoryo natin ang talaga pong pinapalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga EDCA sites po natin ay pinapapostehan na po talaga. Nagbabantay ng maigi ang ating mga kasundaluhan doon. Di ba? Kaya malaking kalokohan po talaga yung sinasabi nito. Anib na aktibidad ng militar ng Amerika sa loob ng ating teritoryo. Kasamaan niya sa mga mapanganib na pakikipagtulungan nito ay ang pag-imbak ng mga sistema ng armas at pagbibigay ng mga karapatan sa extraterritorial sa mga puwersa ng Amerika. Maka-China ata itong si Arlen Brosas, mga kabayan. Tatakbo pa naman itong senador ngayong eleksyon. Ayun na po, no? Sinabi na rin po ni John Reps, maka-China itong si Brosas. Tatakbo pa naman siya ng eleksyon. Sa salita pa lang po nito ni John Reps, alam na. No, na, ayun nga, kasi tayo po ang may kapangyarihan talaga sa eleksyon eh. Kayo na pong bahalang humusga. Nasa ating pong mga kamay ang kapangyarihan sa eleksyon. Tayo po ang may kakayahang maghalal ng mga uupo sa susunod na eleksyon. Kaya maging matalino po tayo, maging mapagmatsyag po tayo, no? Ganun po talaga dapat tayo. Dapat po meron po tayong pakialam sa nangyayari po sa ating bansa. Kasi po tayo po ang tunay na nakararanas ng mga niraranas natin sa pang-araw-araw na buhay dito po sa Pilipinas. Tayo po mga ordinaryong mamamayan. Ayun lang po, no? Hindi na po natin tatalakayin yung mga susunod na video ni John Reps kasi po natalakay na po natin yan. Dito po tayo mag-focus dito po sa tumatakbong senador na to na talaga pong hindi ko po alam kung bakit ganito po yung kanyang pahayag. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel. Mag-comment ka sa baba kung saloobin mo sa napanood natin video to ni John Reps. Mag-subscribe ka rin kay John Reps. Siyempre napakahusay, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Maraming salamat po, nabubulol na ako kasi po naiinis talaga ako dito po sa sinasabi na to ng tumatakbong senador na to. Alam niyo na kung anong pangalan niya, ayaw ako nang sabihin kasi po nakakainis po talaga dahil po tayo po ay talaga pong gusto natin po na ipagtanggol ang ating bayan, no? Although hindi po tayo, wala po tayo sa posisyon para tayo po yung pumunta doon, pero kahit dito man lang po sa social media, ipahayag po natin ang suporta natin sa ating gobyerno na lumalaban sa mapanakop na bansa. Tayo po ang Pilipino, dapat atin po ang ating teritoryo. Atin ang ating EEZ. Walang ibang magmamay-ari niyan at makikinabang kundi tayo mga Pilipino. Maraming po salamat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.